Kabanata 3281. After the ups and downs, the twists and turns of events cause her to feel surreal. Sa sandaling iyon, sinabi ni Agatha, sa totoo lang. Esmeralda, dapat mayroong isang mahusay na relasyon sa pagitan ng iyong talento at ang hairstick na ito. Naramdaman ko ito noong una kitang makilala noon. Ang iyong unang buhay ay dapat magmula dito, ngunit naranasan mo na ang ilang reincarnation. Ang iyong espiritual na katawan ay mahaba simula ng maging tao ng lubusan, at naging mababaw ang relasyon mo sa hairstick na ito. Tuwang-tuwa si Esmeralda. Master, nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi ako nagnakaw ng buhay ng iba. Well, there is a discrepancy in my memory, at hindi niya ako fiancé, pero baka mas close pa ang relasyon namin. Kontento na siya basta hindi false alarm ang pagitan nila ni Alex. Tinabi ni Agatha, ang katotohanan na maaari kang gumawa ng inisyatiba upang maging isang stick ng buhok at protektahan ang kanyang kasintahang babae ay nagpapahiwatig na dapat ay mayroon kang ganitong uri ng pambihirang pakiramdam para sa kanya. Ang galing. Ahem. You better have the divine bead. Hindi ko ito kailangan ngayon. Itinulak ni Alex ang divine bead sa kamay ni Esmeralda. Sana ay manumbalik ang ningning sa iyong mga kamay. At saka, nakaraan na ang mga iyon mga karanasan mula sa nakaraang buhay. Hindi alam kung maaalala ko ang mga pangyayari sa nakaraang buhay sa buhay na ito. May mas importante pa akong aasikasuhin ngayon, kaya aalis na ako muna. Kasalukuyan siyang natatakot sa mga pag-aasawa at pagtatalo sa nakaraang buhay. Pakiramdam niya ay nabighani siya sa unang pagsulpot ni Daya. Isa pa, wala pa siyang muwang sa oras na iyon. Habang nagkakasundo siya ni Daya, ipinagpatuloy nila ang relasyon mula sa nakatakdang relasyon. Gayunpaman, siya ay naguguluhan kung may kinalaman si Daya sa kanya sa nakaraang buhay. Naramdaman niya kahit papaano na ang nakaraang buhay ay nangunguna sa kanyang damdamin sa buhay na ito sa pamamagitan ng ilong. Saan ka pupunta? Tanong ni Phoenix. The undying plan must be looking for you crazily right now. Ikaw ang pumatay kay Arya indirectly. Juvia sigurado hindi kanya pakawalan. You will get into trouble if you walk around free. Sabi ni Alex, nasa panganib ang isang kritikal na kaibigan ko. Kailangan kong iligtas ang kaibigan ko. Tanong ni Phoenix, lalaki o babae? Sumagot si Alex, isang babae. Umuso si Phoenix. Babae mo yun, di ba? P***** ka, mamamatay ka sa kamay ng mga babae maya-maya. Sabi ni Alex, kung gayon, hindi rin ako maaaring manatili dito magpakailanman. Tinabi mo na ako, ang binhi, ay nakatakdang mag-isip ng paraan upang talunin ang undying plan, ngunit tiyak na wala akong maisip na paraan kung mananatili ako rito. Kailangan kong lumabas at patuloy na maranasan ang mga bagay upang makakuha ng ilang impormasyon o makatagpo ng mga pagkakataon. Sa ibang punto, lalabas ang inspiration, and I will think of a way, right? Tumango si Agatha. Tama ka. Kung ganoon, saan ka pupunta? I'll escort you personally to keep you safe. Tiyak na hindi tatanggihan ni Alex ang pakikisama ng napakahusay na eksperto. The Peacock Heavenly King's Tomb. Ano? Nagulat si Agatha sa sandaling narinig niya iyon. Tila namangha siya. Tama ba ang narinig ko? Ang Peacock Heavenly King's Tomb. Sabi ni Alex, tama ang narinig mo, syempre. Ano ang espesyal dito? Tanong ni Agatha, kung gayon, alam mo ba ang tunay na pinagmula ng Peacock Heavenly King? Umiling si Alex. Tanong ni Phoenix, hindi ba siya mula sa tribong Peacock? Umiling si Agatha. Ang tribong Peacock at ang Peacock Heavenly King ay dalawang magkaibang konsepto at hindi sila mapaghalo. Ang tunay na pinagmula ng Peacock Heavenly King ay hindi sa 3,000 mundo ng diffracted na universo, ngunit sa gitnang mundo ng Chi Universe. Ha! Isang malaking lihim ang nakatago sa katawan ng Peacock Heavenly King. Ayon sa alamat, ang isang tao ay madaling makalakad sa sinaunang daan pagkatapos makuha ang dakilang sikretong ito. Kaya, umalis tayo kaagad na walang pagkaantala. Diretsyong hinawakan ni Agatha ang kamay ni Alex at akmang aalis na. Master, hintayin mo ako. Kasama rin ako. Nagmamadaling hinabol sila ni Esmeralda.
I naturally have to go with you like your current wife, baka magpakatanga ka sa mga babae dyan. Tinundan din sila ni Dorothy, pero si Sienna ang malinaw na nagsabi ng mga katagang iyon. Inilabas ni Agatha ang isang maliit na lumilipad na barko gamit ang kanyang kamay. Ito ay uri ng maliit, katangi-tanging, at cute. Ang buong katawan nito ay hugis carrot. Kapag nakita ng isang tao ang gayong lumilipad na barko, mahirap na iugnay siya sa isang sinaunang hari ng mga Diyos. Ang Undead Queen, si Juviet, ay may napakataas na paglilinang. Bilang karagdagan, ang 12-dosenang mga hari sa ilalim niya ay pawang mga dalubhasa. Sa sandaling matuklasan nila ang ating kinaroroonan, malamang na matuntin nila tayo ng may banal na kahulugan. Kung sakaling matagpuan nila ang Peacock Heavenly King's Tomb sa lugar na ito, tiyak na pakilyusin nila ang lahat ng tropa ng Undying Clan para sakupin ito. Tinabi ni Agatha, kaya kailangan kong gamitin itong starship at magdetour upang direktang makapasok sa destinasyon mula sa mabituing kalangitan. Oh, by the way, ano ang specific address? Itinuro ni Alex ang Carrot Starship at sinabing, oh, hindi natin kailangan ng barkong ito. Guys, pasok kayo sa aking cleansing vase. I will let you guys out pagdating natin doon. Kaya kung mag-teleport sa Amerika. Sabi ni Agatha, stop bragging. I can't even teleport to America. Kaya mo ba talaga? Sabi ni Alex, bigyan mo ako ng kalahating minuto. Mabilis na tumango si Agatha. Sige. Diretso niyang pinasok ang cleansing vase na inilabas ni Alex. Tapos, nagkatinginan sina Sienna at Esmeralda. Ang kanilang mga titig ay mukhang lubhang komplikado. Sabi ni Esmeralda, papasok din ako. Pagkatapos niyang ipasok ito, tumingin si Sienna sa kanya at tinanong, Dimitri, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Sabi ni Alex, paumanhin. Ako si Alex Rockefeller ngayon. Kahit na ako ang reincarnation ni Dimitri Rockefeller, hindi na ako ang orihinal na Dimitri Rockefeller. Magbabago ang mga tao. Ang kasalukuyang ako ay matagal nang hindi maibabalik sa nakaraan at hindi ko gustuhin na balikan ang nakaraan. You should look ahead too. Narinig kong binanggit ni Naughty S. Rowan na kailangan mong maranasan ang sakit ng flesh grinder sa tuwing ikaw ay muling magkatawang tao. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Magiging mas madali ang buhay mo kung kakalimutan mo ang nakaraan at ang taong iyon. Umiling si Sienna. Hindi mo naiintindihan sa ngayon. Hihintayin kong mabawi mo ang iyong mga alaala. Hihintayin kong maalala mo kung sino ako. Pagdating ng panahon, muli akong muling magkakatawang tao. Naputol ko na ang ating kapalaran sa buhay na ito sa aking sariling mga kamay, ngunit muli kitang makikita sa kabilang buhay. Natahimik siya pagkatapos niyang magsalita. Ang muling lumitaw ay si Dorothy. Alam niya ang lahat ng nangyari. Hinawakan niya ang kamay ni Alex. Hobby, nakakaawa siya. Huminga ng malalim si Alex. Huwag na nating pag-usapan. Lahat ng pag-iibigan ay ilusyon ng walang anumang garantiya sa ilalim ng saligan ng malawakang pagsalakay sa Undying Clan. Sana, mahanap natin ang tunay na daan palabas sa Peacock Heavenly King's Tomb. Whoosh! Pumasok din si Dorothy sa cleansing vase. Agad na na-activate ni Alex ang Earthscape technique at nawala sa pwesto. Nang muli siyang nagpakita, nasa Mount Dragon Tiger na siya sa loob ng Wasteland, Amerika. Nang mag-teleport siya, saka siya nakarating sa Yukon. Ang Thousand Flag Formation ay naruroon sa lugar na ito. Kahit ang Divine Sense ni Juvie ay hindi magawa takpan ang lugar na ito. Pagkalabas ni Agatha ay tumingin siya sa lupa. Nakakagulat, nakarating talaga siya sa Yukon. Pagaman handa na siya sa pag-iisip, hindi pa rin niya ito kapanipaniwala. Mukhang hindi ka napili bilang binhi ng walang dahilan. Nagawa mong makarating dito mula sa Phoenix Set sa napakaikling panahon. Kahit na ito ay isang tao sa antas ng hari ng mga Diyos, hindi maraming tao ang makakagawa niyan. Ang mga magagandang pagkakataon sa iyo ay talagang pambihira. I'm looking forward sa pakikipagsapalaran sa pagkakataong ito. Mas simple at mas mabilis na makarating sa France mula sa Mount Yukon. Tirichet *S. Honestly, first time ni Alex na pumunta sa France. Tinasabi na ang France ay ang bansa ng romansa, banal na lupain ng pag-ibig na hinahangad ng hindi mabilang na mga babae.
Minsan naisip ni Dorothy ang tungkol sa paglalakbay nilang dalawa sa France para magpakasal, ngunit ang katotohanan ay nagbiro sa kanila. Sa kasalukuyan, matagal na silang nasa ibang estado ng pag-iisip nang lumitaw sila sa mga lansangan ng France. Samantala, sumunod naman sina Esmeralda at Agatha sa kanilang tabi. Ang France ay hindi na bansa ng romansa gaya ng dati. Bahagyang napabuntong hininga si Dorothy. Ang nakita ay ang mga palatandaan ng pagkasira sa lahat ng dako. Mga basura sa bahay, mga padyak sa sira-sirang mga damit sa mga lansangan, mga nabasag na pinto ng mga tindahan, mga nabanggang sasakyan, at mga nasunog na gusali ay nasa lahat ng dako. Ipinakita ng iba't ibang mga palatandaan na ito ay isang post-apocalyptic na lugar. Matapos makapasok sa mundo ang mga powerhouses ng universo, maraming tao ang hindi pumunta sa Amerika. Sa halip, naghahanap sila ng mga pagkakataon sa buong mundo. Ang mga taong iyon ay walang ingat at ginawa ang lahat ng gusto nila sa ibang bansa. Sa kanilang mga mata, ang lokal na rehimen ay isang pag-iral na maaari nilang durugan gamit ang isang daliri. Matapos durugan ang lokal na rehimen, naghulo ang utos. Isang lalaki at 3 babae ang tila kakaiba habang naglalakad sa isang post-apocalyptic na kalye. Tanong ni Esmeralda, talaga bang nasa lugar na ito ang libingan sa dating downtown? Sabi ni Alex, nandito ang coordinate na ipinakita sa akin. Subukan kong makipag-ugnay sa kanya. Kuntikin ko siya. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang mataas na lugar. Dilipad na sana siya papunta dito. Nakapagtataka, isang grupo ng mga armadong tao ang sumugod sa gilid ng sandaling iyon, tinutukan ng baril si Alex at ang iba pa. Ang pinuno ay isang matangkad na puti na matatas magsalita sa Cockney accent. Mabangis siyang sumigaw, mga kamay sa likod ng ulo mo. Maglupisay at kunin ang lahat ng mahahalagang bagay sa iyo. Nagulat ang iilang tao. Sa kanilang pagtataka, sila ay ninakawan ng isang grupo ng mga mortal. Magsasalita na sana si Alex, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuka ang bibig ni Agatha. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nagsalita siya ng may Cockney accent, paano kung tumanggi kaming ilabas sila? Anong gagawin niyo? Tawa ng tawa ang lalaki. Ngayon ay nagsasalita ka. Pretty miss, magagamit mo ang maganda mong katawan. May 3 magagandang babae dito. Hanggat pagsilbihan mo kami ng 3 araw, handa akong palayain ang lalaking ito. Umiling si Alex. Akala mo maganda ang encounter mo, pero hindi mo alam na sila pala ay mga dilag na lumalamon sa mga lalaki. Sa sandaling iyangat ni Esmeralda ang kanyang ulo, lumitaw sa kanyang likuran ang multo ng 100 talampakang berdeng ahas. Ibinuka nito ang napakalaking bibig ng ahas at sumirit. Thud! Thud! Sunod-sunod na bumagsak ang mga baril sa lupa. Natigilan ang lahat sa grupo. Oh my God! Ito ang mga Western cultivator. Anong nagawa natin? Dumating talaga kami para pagnakawan ng mga Western cultivator. Nang makitang tinakot ni Esmeralda ang grupo ng mga tao, nawala ng interes si Agatha at itinaas ang kanyang kamay sa isang sweeping motion. Cram! Ang grupo ng mga tao ay agad na pinalipad. Marami sa kanila ang nabali ang mga paa. Agad na bumalik ang katahimikan. Sabi ni Agatha, ang mahihina ay pagkain ng malalakas sa kahit saang lugar. Ang lugar na ito ay naging isang impyerno, ngunit ang mga taong nabubuhay dito ay may malademonyong kalikasan na malalim na nakaugat sa kanilang isipan. Walang sinabi si Alex, sa halip, lumipad siya paakyat sa mataas na lugar. Tinubukan niyang madama ang lahat ng bagay sa paligid niya ng may banal na kahulugan. Sa wakas, naramdaman niya ito. Malapit na ang pagbabago bago ng divine sense ni Yuno. Mabagal siyang lumapit dito at nakipag-ugnayan sa kanya. Alex Rockefeller, nandito ka. Nandito ako. Nabuo sa isipan ni Alex ang tinig ng divine sense ni Yuno. Pagkaraan ng ilang segundo, nag-lock si Alex sa eksaktong lokasyon. Ito pala ay nasa ilalim ng lupa ng isang gusali. Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Direktang itinulak ni Agatha ang gusali, ngunit mayroong isang basement, paradahan, at iba pa. Itinaas niya ang kanyang kamay at muling hamhampas, nagpapakita ng aesthetic violence. Isang malawak na hukay ang nabuo sa lupa. Pagkatapos, tumingin sila sa ilalim ng malaking hukay. Lahat ay namangha.
Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ba ang Peacock Heavenly King's Tomb? Tumagi sa isip ng lahat ang ganoong kaisipan. Ang lugar na ito ay malamang na impyerno, hindi ba? Nakita nila ang mga bangkay sa buong lugar sa ibaba ng malaking hukay. Tila ay mga bangkay ng tao. Ang ilang mga bangkay ay naagnas na naiwan lamang ang mga puting buto. Samantala, duguan ng ilan pang mga bangkay, at ang mga puting buto ay basang-basa sa dugo, napakabango ng mga bangkay. Ang baho. Umisi si Esmeralda habang tinatakpan ng kamay ang ilong niya na para bang isusuka. Pinipigilan ng lahat ang kanilang hininga at pinrotektahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-condense ng isang kalasag na may banal na kapangyarihan. Sabi ni Alex, ang hukay na ito ng 10,000 bangkay ay puno ng hinanakit na chi. Tingnan mo yung mga bangkay sa pinakalabas na lugar. Malamang hindi pa sila namatay. Sariwa pa ang dugo at hindi na coagulated. Anong nangyari dito? You know, pwede ba? Matapos masaksihan ang ganitong eksena, natural siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Mahigit 10,000 bangkay dito, tama. Naglabas si Agathe ng isang masa ng liwanag. Tila isang lampara na lumulutang sa hangin, unti-unting bumababa sa sandaling iyon, mas malinaw na nakikita ng lahat ang mga bagay. Ang hukay ng bangkay na ito ay nagpakita ng indikasyon ng hugis spiral na may daanan na paikot-ikot pababa sa gitna. Ang lapad nito ay 5 metro sa kabuuan, napapaligiran ng mga bangkay at buto. Speaking of that, kakaiba. Ang mga buto na iyon ay hindi nahulog sa daanan para sa ilang kadahilanan. Sa ilalim ng pag-iilaw ng liwanag na masa, ang daanan ay nakaunat pababa ng walang hindi kilalang lalim at distansya. Inactivate ni Alex ang primordial eye at X-ray vision, sinusubukang alamin kung ano ang nasa ilalim. Dahil dito, natuklasan niya na ang kanyang X-ray vision ay lubos na hindi epektibo. Hindi lamang ang sama ng loob na chi dito ay napakalaki, ngunit ang isang mabangis na demonyong chi ay lumulutang dito. Lahat, mag-ingat at huwag hayaan ang iyong pagbabantay, sabi ni Agatha. Umakbang siya sa hangin gamit ang isang paa, nagbabalak na lumipad tulad ng lumulutang na masa ng liwanag. Gayunpaman, nang malapit ng lumutang ang kanyang katawan sa himpapawid, bigla siyang bumagsak sa napakabilis na bilis. Kahit anong hirap niya, wala siyang mahanap na paraan para patatagin ang kanyang katawan. Siya ay nahulog sa hukay sa susunod na sandali na lumapag sa gitna ng hindi mabilang na mga buto ng mga bangkay. Flight ban. Abnormal na gravity. Nakatayo sa mga buto ng bangkay, bahagyang niniting ni Agatha ang kanyang napakarilag na kilay. Hindi niya gusto ang ganitong uri ng kapaligiran ngayon. Kasabay nito, naisip niya, ang lugar ba na ito ay ang Peacock Heavenly King's Tomb? Hindi ito maaaring maging isang mahusay na pagkukunwari, tama ba? Umaba si Dorothy at sinabing, bakit hindi ako bumalik sa cleansing vase? Palabesin mo akong muli pagkatapos mong malagpasan itong daanan ng mga puting buto. Tumango si Alex. Pwede naman. Esmeralda, magpahinga ka rin sandali. Gayunpaman, pagkatapos ay sinabi ni Agatha sa kanila na ang mga spatial na singsing ay hindi magagamit at ang spatial na batas ay hindi gumagana dahil sa paghihigpit ng espasyo sa libingan. Sa makatuwid, ang cleansing vase ay napakamalamang na hindi magamit pagkatapos bumaba doon. Gayunpaman, ang espasyo ng palasyo ng isip ay hindi napailalim sa paghihigpit. Hindi ito pinasok ni Dorothy at Esmeralda nang marinig iyon. Would it their trip in vain na hindi sila makalabas? Maghanda ka muna. Kumuha ka ng mga gamit sa mahiwagang pressure storage, ilagay sa loob ng mga backpack at dalhin mo, sabi ni Alex, marami akong bag dito. Kumuha si Esmeralda ng ilang bag mula sa kanyang mahiwagang pressure storage. Sa isang sulyap, lahat sila ay mga branded na bag, Louis Vuitton, Prada, Coach, at marami pa. Ang susi ay ang kanilang mga sukat ay maliit. Ilang lipstick o mobile phone ang kaya nilang hawakan. Reklamo ni Dorothy, fashionista ka talaga. Mas bagay sa catwalk ang mga bag na ito. Mukhang awkward si Esmeralda. Meron akong mas malaki. Pagkalabas niya, isa itong malaking satchel sa tingin. Mag-show shopping ka ba habang hawak ang bag na yan? Inisya ni Dorothy. Gamitin mo ko. Meron din ako. Sabi ni Alex.
Naghalungkat siya at naglabas ng ilang malalaking sako kasing tangkad ng tao. Nagulat si Esmeralda. Bakit mo dala-dala ang mga bagay na ito? Ano ang madalas mong ginagamit para takpan ang ulo ng ibang tao at bugbugin ang lalaking iyon? Sabi ni Alex, upang maglaman ng mga halamang gamot. Hindi nakaimik si Dorothy. Alright. Sige. Hindi ka makakalagkad ng sako sa lahat ng oras. Gamitin mo ang akin. Angkop naman ang nilabas niya, 3 travel bag. Ilang sandali pa, ang 3 tao ay naghanda ng maraming bagay, pangunahin ang mga lubad, kawit, table tas, damit. Tinulyapan ni Dorothy si Esmeralda, ngunit sa huli ay inilibot niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang gulo ng mga bagay, kumuha siya, mga produkto ng skincare, hand cream, suklay, toothbrush, at salaming pang-araw. Pasensya na po. Pupunta ka ba sa beach para magbakasyon? Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa ibaba. Maaaring ibang mundo ito. Napakalaki ng bag. Ako ay hindi mali sa paglalagay ng mas maraming bagay. Oo nga pala, mayroon ding mahahalagang merienda, tsokolate, karne ng baka, at tubig. Tumigil sa pagsasalita si Dorothy. Ito ay dapat na isang incompetent teammate. She said to Alex, "You better stay away from her." Natatakot akong hilahin kanya pababa. Gusto rin humangan ni Agatha sa hukay. Nais din niyang maghanda ng mga bagay, ngunit ang problema bumangon. Natuklasan niya na hindi siya makalabas. Sa pagbabawal sa paglipad at abnormal na gravity, hindi siya makakaakyat ng walang lubad. Yay! Maglagay ng lubad at ibitin doon, kung hindi, wala akong paraan para umakyat. Bahagyang nanlumo si Agatha. Siya ang marangal na powerhouse sa antas ng hari ng mga Diyos, ngunit siya ay nakulong sa dosenang metrong malalim na hukay na ito. Walang maniniwala sa kanya kung kumalat ang balita. Fine. Hindi lamang nagtago ng lubad si Alex, kundi naglagay pa siya ng force field sa paligid ng lugar, nagtatago lahat sa lugar na ito. Pagkatapos, bumaba ang 3 tao sa lubad. Napagtanto lang nila kung gaano kakilakilabot ang lugar na ito nang kumilos ang gravity sa kanilang mga katawan. Nakakagulat, ang gravity na ito ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa isang normal na sitwasyon. Snap! Ang lubad ay hindi makatiis sa ganitong uri ng lakas at naputol kaagad. Natamba ang 3 tao at napadpad sa tumpok ng buto. Napatingin si Agatha sa ilang tao sa tabi ng panya. Ngayon ko lang nakalimutang banggitin na masyadong malakas ang gravity at dapat ay mas matibay ang lubad. Umangon si Esmeralda at mukhang nabalisa. Napasubsob na lang siya sa puwitan sa dagwang puting buto, dahilan para mabahira ng mantsa ang kanyang pantalon ng dugo. Para siyang nagkaroon ng hindi sinasadyang pagtagas ng regla. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Dorothy. Pareho silang maayos habang nakatayo. Pambihira. Ang abnormal na gravity ay lumitaw lamang sa kalagitnaan ng hangin, ngunit ito ay normal pagkatapos mapunta sa lupa. Sabi ni Agatha, ito ang konsepto ng double flight ban. Mukhang hindi umaasa ang isang tao sa puntod na ito na makakalabas tayo ng buhay. After a pause, she continued, "By the way, can you still contact your friend right now?" Maya-maya pa, umiling si Alex. Hindi ko siya makontak sa ngayon. Sabi ni Agatha, mag-ingat ka. Mahirap sabihin kung kaibigan mo siya. Ipinahiwatig niya na maaaring patay na si Yuno. Kinokontrol ng ilang masamang nilalang si Yuno at tinukso sila na lumapit sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe kay Alex. Kinakabahang tanong ni Esmeralda, "Master, kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon?" Hindi naman dapat maging isang malaking bitag ang lugar na ito, tama ba? Take things as they come. Malalaman natin pagkatapos nating bumaba at tingnan. Sa pagtapak sa mga puting buto, nanguna si Agatha at naglakad patungo sa daanan. Sa una, ang lahat ay lubos na maingat at hindi pinapayagan ng dugo sa mga puting buto na mansang ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal bago biglang nabuhay ang mga puting butong iyon na may bahid ng dugo. Lahat sila ay nagunat ng kanilang mga kamay at sinubukang hawakan ang mga ito. Oh my goodness! Tigaw ni Esmeralda. Halos hilahin siya ng ilang kamay sa tumpok ng mga puting buto. Patayin sila.
Hawak ang daw killing sword, pinutol ni Alex ang isang dosenang kamay gamit ang isang laslas at hinayla si Esmeralda. Pabalik. Sundan mo ako. Go! Sa sandaling iyon, ang mukha at katawan ng lahat ay basang-basa sa dugo. Wala silang pakialam tungkol sa mga ito at lumayo agad kasama si Agatha. Ang apat ay nagsagawa ng pagpatay sa loob ng schooly passageway. Ang ilan sa mga kalansay na ito ay nakasuot pa rin ng damit at maliwanag na ito ay French attire. May mga lalaki at babae sa lahat ng edad. Ang ilan ay mga sanggol pa lamang nakapanganakan pa lamang. Sa simula, sila ay mga ordinaryong tao tulad ng iba. Ngunit ngayon, sila ay muling binuhay ng ilang kakaibang enerhiya sa loob ng skull passageway na naging mga kasangkapan upang tumulong sa pag-atake kay Alex at sa iba pa. Lahat sila ay naging medyo malakas. Mas matigas din ang kanilang mga buto. Sino ang makasalanang ito na gumagawa ng napakaraming krimen sa lugar na ito? Tingnan mo ang mga taong ito. Mga mortal lang sila sa loob ng France. Ang lugar na ito ay ganap na nawasak at wala na rin masyadong natira. Lahat ba sila ay pinatay dito? Esmeralda galit na tanong. Maaaring mayroong isang malaking demonyo na nagsasanay sa kanilang paglilinang ng demonyo dito. Medyo may karanasan si Agatha at may napapansin siya. Tinabi ni Dorothy, ang daanan na ito ay tila walang katapusan. Kung patuloy tayong magpapatuloy, matatapos ba tayong mahulog sa bitag ng isang tao? Tinabi ni Agatha, huwag mag-alala, nasa akin ang Void Crystal of Annihilation. Magagawa nating malagpasan ang anumang bitag na makatagpo natin. Habang sinasabi ito, ipinatawag niya ang daan-daang banal na kuneho na may malaking halo ng puting Russian Terrier sa daanan. Sa isang iglap, maraming mga kalansay ang nabuhay muli. Ang mga banal na kuneho ay medyo malakas ngunit maliit at nagawang makipaglaban sa mabilis na bilis. Masisira pa nga nito ang sarili minsan na nagpapaputok sa loob ng daanan na ito. Dahil dito, muling bumagsak ang mga nabuhay na muli sa lupa. Kawakas, nasa dulo na sila ng daanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang lumakad sila sa daanan, isang malawak na dagat ang bumungad sa kanila. Ang mga alon ay nag-splash sa baybayin na may isang layer ng makapal na fog sa itaas mismo ng ibabaw. Napabuntong hininga si Esmeralda. May dagat dito. Nagsalita din si Dorothy. Mukhang babagay ang swimming suit mo sa okasyong ito. Tayang naman at masyadong madilim at umaambon, kaya hindi mo magagamit ang iyong salaming pang-araw. Inabot ni Alex para hawakan ang tubig na pagtantong hindi naman malamig. Ito ay mainit-init kahit na. Nasa France pa ba tayo? May pinasok ba tayong hidden space? Kung hindi, bakit ganito kalaking dagat ang naroroong? Lugar sa ilalim ng lupa. Sa pagkakaalam natin, walang paraan na magkakaroon ng dagat dito o malapit sa anumang baybayin. Nang marinig ang sinabi ni Alex, sumagot si Agatha. Noong sinaunang panahon, ang Amerika ay may core world. Ang mundo noon ay nag-mutate kahit papaano at nagawang sumanib sa labas ng mundo. Ngunit hindi lahat ng core world ay nasa ibabaw. Ang ilan ay nanatili sa ilalim ng lupa. So, baka pumasok na tayo sa core world na iyon. Nagulat ang lahat. Maya-maya lang ay may naramdaman si Alex. Boses iyon ni Yuno na mas mahina kaysa kanina. Alex, hindi ko na kaya. Kung nakapasok ka sa lugar na ito, magtungo sa hilagang silangan na sulok pagkatapos ay dumiretso sa ilalim ng dagat. Isama mo si Phoebe at umalis ka kaagad. Tumakbo hanggang sa kaya mo. Ang orihinal kong katawan ay kinuha na ng iba. Hindi ako makakatakas. Huwag kang maingay at huwag mo siyang alertuhan. Nakakatakot siya. Nang marinig ito ni Alex, naramdaman niyang lumubog ang kanyang puso. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Yuno, ngunit malinaw na ang nilalang na ito ay mahirap tanggapin. Pagkatapos ay ibinahagi niya sa iba ang impormasyong natanggap niya. Desidido si Agatha. Mukhang ang iyong kaibigan ay maaaring ang kaluluwa ng Peacock Heavenly King. Ang iyong kaibigan ay mahalaga sa amin ngayon. Hindi posibleng mawala siya sa amin. Siya ang susi sa pagliligtas sa buong Sansinukob. Alex, ikaw ang binhi. Ikaw lang ang makakapagligtas sa diffracted na Sansinukob. I am willing to believe that this could be the opportunity to change our fates. Ito
Ito ay tamang pagkataon na hindi dapat palagpasin kahit ito maaring tama. Okay. Tumango si Alex. Pero hindi pa natin alam ang eksaktong lokasyon niya, sabi ni Dorothy, dahil kakasabi niya lang sa iyo, huwag kang maingay o alertuhan siya. Malamang, ang skull passageway ay hindi ang kanyang paggawa. Marahil ito ay katulad ng isang hangganan, at ang mga nabuhay na maghuling na kalansay ay natural na bahagi lamang nito. Tumango si Esmeralda. I think so too. Hanggat sinasadya namin siyang alertuhan, magagawa naming harapin siya ng direkta. Sabi ni Alex, kailangan kong pumunta sa ilalim ng karagatan at iligtas muna si Phoebe. Nagsalita si Agatha. Dapat nating isakatuparan ang parehong mga plano. We can't afford to waste any time. Okay. Master, sasama ako kay Alex. Magaling ako sa tubig at napakabilis kong lumangoy. Sabi ni Esmeralda. Dal iyan. Pagkatapos noon, naging berdeng ahas si Esmeralda at sumugod sa dagat. Noong una ay nais din ni Dorothy na sumali sa kanila, ngunit kung ikukumpara kay Esmeralda, ang kanyang elemento ng paglilinang ay mas nahilig sa apoy. Kaya naman, nagpasya siyang mas mabuting manatili na lang siya. Sa kabilang banda, naglabas si Agatha ng mga tauhan mula sa palasyo ng kanyang isip. Bush! Inihagis ito sa hangin, lumutang ito sa ibabaw ng karagatan sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, ang presyon sa hangin ay agad na nawala sa ilang kadahilanan. Kaya hindi nito nagawang dalhin ang mga tauhan pababa sa ang section. Ang mga tauhan ay biglang nagsimulang kumikinang na may ilang mga kumikinang na mga spot sa lahat. Isang multo ng maraming galaksi ang biglang lumitaw. Biglang sumabog ang staff na may malaking lakas na parang isang malakas na pagsabog. Ang buong espasyo ay nagsimulang manginig habang ang mga antas ng tubig ay bumaba ng husto. Makalipas ang ilang segundo, tumalbog ito at naging tsunami. Nakatayo pa rin sa ulo ng ahas, nararamdaman ni Alex ang mga panginginig ng boses. Maliwanag, tila napakalakas nito. Alex, pwede mo bang sabihin sa akin kung paano tayo nagkabati noong Esmeralda mo pa ako? Gumamit ng telepathy ang babae para makausap siya. Kung tutuusin, hindi siya partikular na nagboluntaryong sumama sa kanya dahil kay Phoebe. Halatang alam din ni Dorothy ang kanyang intensyon. May Esmeralda. Let me think. From what I remember, Esmeralda was a friend, or should I say, family. Ma'am, she was a sister to me. Kami ay nagbahagi ng magandang relasyon. Ate, tulad ng iyong mga tipong 8. Ate lang. I refuse to believe that. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang relasyon natin? Sagot ni Esmeralda. We'd at least be in a relationship, a sexual one at that. Sagot ni Alex. You're overthink this. Mula sa mga alaalang natanggap ko, bata ka pa. Hindi pa nga nag-mature ang katawan mo noon. Ano? Ha? Hindi pa ako nag-mature. Oo nga, parang nasa 10 taong gulang ka. Napakabilog ng mukha mo, alam mo ba? Stop lying. How could I have been that chubby? Malamang baby fat. Nagmula ka sa isang banal na bato, alam mo ba? Kaya marami kang nutrisyon mula nang ipanganak. Noon lang, isang napaka-nakakatakot na boses ang nagmula sa ilalim ng dagat na parang isang malaking torpedo na humahangos patungo sa kanila. Naibalik ang katawan ng ahas ni Esmeralda ilang talampakan sa loob ng tubig. Napakalakas ng impact kaya napilitan siyang bumalik sa kanyang aktwal na anyo, hindi na napanatili ang anyo ng ahas. Si Asterisk T, nasa ilalim ng tubig ang lalaki. Nag-aalalang sabi niya. At saka, ang Dagendong ay dapat nanggaling sa isang Demon King para makapagdulot ng malaking kaguluhan. Pero na. Kinuha ni Alex ang babae sa kanyang yakap at pinaandar ang Great Cover Spell, sinusubukan niyang itago ang buong katawan niya. Bigla na lang nilang napansin ang isang lungsod sa ilalim ng dagat. Sa oras na iyon, isang nagninangas na liwanag ang sumisikat mula sa loob. May nagninangas na paboril na kasing laki ng bundok na nagmamadaling lumabas sa ilalim ng dagat na lungsod sa harap ng kanilang mga mata. Whoosh! Sa isang iglap, ang temperatura ng tubig ay tumaas sa isang kumukulong estado habang ang ilang mga alon ay dumaan na bumubuo ng isa pang tsunami.
Anumang pang-uri na ginamit upang ilarawan ang mga tsunami ay hindi man sapat upang ipakita kung gaano kalaki ang mga alon. Isang napakatinding presyon ang bumalot sa buong karagatan. Ito ay walang katapusan, ipinare sa purong demonyong chi. Kapag pinilit sa isang tao, ito ay parang isang matalim na talam na tumutusok at naghihiwa sa kanilang mga isip. Isang masakit na tili ang pinakawalan ni Esmeralda, hawak ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay sisubog na ang utak niya. Noong una ay gusto siyang ihatid ni Alex habang tinatago ang dalawa gamit ang kanyang spell para hindi sila mapansin ng malaking lalaki. Gayunpaman, nang makitang ganito si Esmeralda, alam niyang kailangan niya itong tulungan kahit papaano. Kung wala siyang sapat na mental power para dito, maaaring masira ang kanyang isip na magdulot siya ay maging baldado sa pag-iisip. Namo-namo. Tivildi. Nagsimula siyang kumanta ng isang banal na himig na may mga pattern ng lotus na bulaklak na lumalabas sa kanyang bibig. Ang bawat note sa loob ng awit na ito ay kumikinang ng ginto na nag-iiwan ng ilang gintong talulot na umaagos sa paligid ng dalawa. Pumuo ito ng magandang gininto ang kalasag upang protektahan sila mula sa espiritual na presyon ng Peacock Heavenly King. Kahuli, napansin ng paboril sina Alex at Esmeralda, kaya naging target nito. Tigaw nito, agad itong tumakbo papunta sa kanila. You dumb asterisk S's, anong ginagawa niyong dalawa? Bakit ka gumawa ng ganoon kalakas na kaguluhan? May death wish ka ba? Tumakbo ka lang. Naririnig ni Alex kung gaano ang pagkataranta ni Esmeralda nang sinigawan siya nito sa pamamagitan ng telepathy. Alam niya na siya ay kasalukuyang nasa loob ng Peacock Heavenly King. Maaari rin siyang gumamit sa ibang paraan, ngunit malinaw na nakikita o nararamdaman niya ang kasalukuyang mga galaw ni Alex. Inilabas niya ang Immortal Butcher at Bamulong. Paano pa magagawang maakit ang malaking tao na ito? Nilinggan niya si Esmeralda. Esmeralda, tumakbo ka na. Ako na ang bahala dito, pero parang confident si Esmeralda. I don't need protection. Nandito ako para lumaban. Kaya't huwag mo akong pretuhin na parang isang mahina. Pumunta siya ng 2 hakbang sa harapan, inilagay ang kanyang katawan sa harap ni Alex. Sumisigaw, isang malaking berdeng ahas ay lumitaw mismo sa kanyang harapan, nagmamadali patungo sa paboril ng napakabilis. Iyon ay hindi si Esmeralda mismo at sa halip ay isang uri ng phantasm. Sa kabila nito, mukhang totoo ito at mukhang napakalakas. Kahit noon pa man, kasalukuyan siyang nakaharap sa Peacock Heavenly King, isang nilalang na namumuno sa mundo sa buong panahon noong sinaunang panahon. Nakakainis. Ang Peacock Heavenly King ay nilaslas ang kanyang mga kuko patungo dito, agad na ginawang alabok ang ahas. Hindi naman yata mahina yun Hindi na kinaya ni Alex na manood, pero parang may hindi tama. Whoosh! Isang maliwanag na berdeng ilaw ang sumikat kung saan nawala ang ahas. Ito ay pinalitan ng isang mahabang berdeng espada, patungo sa mga mata ng paboril. Kaya naman, ang berdeng ahas ay isang pang-aakit lamang, at ang espada ay ang aktwal na pag-atake. Sa kabila ng matalinong hakbang, hindi pa rin perpekto ang mga resulta. Agad na ipinikit ng Peacock Heavenly King ang mga mata nito, inilantad ang mga gininto ang talukap nito. Nang dama po ang espada sa mga talukap nito, agad itong nablock. Ito ay simple yunim na ginebol kung gaano kahirap ang eyelid lang noon. Ang hirap kaya. Muling sumigaw si Esmeralda, muling kinokontrol ang berdeng espada. Matapos itong tumalon pabalik, ito ay naging daan-daang lumilipad na mga espada, na bumubuo ng isang pabilog na porma sayon ng espada na nakapalibot sa paboril. Maya-maya, inatake niya ito ng walang humpay. Isang malakas na tili ang pinakawalan ng paboril. Maaaring basagin ng soundwaves ang pagkakabuo ng espada ni Esmeralda sa isang kisap mata. Ibinaba pa nito ang mga pakpak at binasag ang lahat ng lumilipad na espada sa lupa. Mga basura, pumunta ka sa impyerno, ang paboril ay nagsalita na may labis na paghamak, na ikinaway ang kabilang pakpak nito patungo kina Alex at Esmeralda. Yun ang pakpak ay halos kasing laki ng isang kalawakan, na nakaabang sa dalawa habang tinatakpan nito ang buong kalawakan, ikinakandado ito habang nagdudulot ng mas maraming lindol. Noon lang, ang 3,000 bulaklak ng lotes sa katawan ni Alex ay tila kakaibang nasa sabik.
Lahat sila ay kumakaway at nanginginig ng malakas. Pati yung hindi pa namumulaklak ay parang nanginginig nakakita sila ng sinumpaang kalaban. Pinuno nito si Alex ng matinding pakikipaglaban. Forbidden Spell, The Great Fort Spell. If. Tumakbo agad si Alex pagkalabas niya ng umutot na iyon, sabay hila kay Esmeralda. Quickie. Pakiramdam ni Esmeralda ay nablangko ang kanyang isip. Hindi niya kailanman pinangarap na gawin ni Alex ang ganoong bagay. Akala niya ay ihahampas niya ang kanyang higanting espada sa paboril, ngunit itinaas lang niya ang kanyang likuran at inatake ang paboril na may malaking ulap ng umutot. Ang orange-yellow fart ay parang isang pagsabog ng bomba. Ang Peacock Heavenly King ay karaniwang walang takot dahil tinitingnan nito si Alex bilang isang walang kaugnayang nilalang tulad ng pagtingin ng mga elepante sa mga langgam. Kaya naman, hindi ito natatakot sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, habang ang dilaw na ulap na iyon ng mabahong umutot ay papalapit sa mazeland nitong ilong, natatakot pa rin ito kahit hindi pa ito humihinga. Ang Peacock ay nagpakawala ng isang matinis na hiyaw, ipinapapakpak ang kanyang mga pakpak upang makatakas. Gumagawa pa ito ng mga ingay habang ginagawa iyon. Oh my God, puro umutot. Blurg. Malakas na umiling ang paboril. Ang ilan sa mga laso na gas na puno ng kapangyarihan ng batas ay nanatili sa ilong nito na naging dahilan ng paghak at pag-ubo nito ng paulit-ulit. Ito ay isang medyo kasuklam-suklam na imahe. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag, kasama ang isang galit na sigaw ay dumating mula sa likod ng paboril. Itinaas ni Alex ang Immortal Butcher sa itaas ng kanyang ulo, sinaksak ito mismo sa puwit ng Peacock Heavenly King. Clang! Habang bumagsak ang espada sa butas, naglabas ito ng metal na tunog. What the F***? Nagmura si Alex. Hindi niya inaasahan na ang ibon na ito ay may ganoong kataas na depensa, hanggang sa puntong mayroon din itong matigas na puwit. Dapat ay sinanay niya iyon araw-araw. Napasok ba nito ang sarili sa isang bagay sa lahat ng oras? Kung hindi, sino ang magtutuon ng pansin sa pagpapataas ng depensa ng lugar na ito? Gayunpaman, napagtanto ni Alex na medyo nasugatan niya ang paboril nang marinig niya itong umungol ng galit. Kahit na hindi ito nag-iwan ng pisikal na sugat, ang pag-atake ay nasugatan pa rin ito sa pag-iisip. Papatayin kita, Stinkbug. Galit na galit ang paboril, tumalikod upang harapin si Alex. Bigla itong huminto nang wala sa oras at lumingon, tinitigan ang buntot. May kakaiba sa pakiramdam lalo na sa lugar na inatake ni Alex. Nagyayelo. Pagkatapos noon, naunawaan nito na ang D***man Stinkbug na ito ay sinubukang tambangan kaagad pagkatapos magpakawala ng maamong umutot. Bukod dito, ang masasamang bug na ito ay gumamit pa ng isang ice spell upang i-freeze ang puwit nito. Arg! Ito ay nangyayari sa isang magalit ng labis ngayon, ay tenggal sa lahat ng ito ay lakas. Ang naglalagablab na balahibo ng paboril ay naging 10,000 lumilipad na espada, diretsyong nakatutok sa dalawa, bumagsak na parang patak ng ulan. Maya-maya lang ay dumating na si Agatha. Agad niyang binato ang isang pulang kamay na pamaypay sa kanilang direksyon habang patuloy ang paglaki ng pamaypay. Habang pilit na ikinumpas ang kanyang braso, isang dambuhalang buhawi ang bumungad sa harap ni na Alex at Esmeralda. Ang lahat ng mga paboril na espada sa daan nito ay pinalipad sa isa pang direksyon. Ito talaga ang Peacock Heavenly King. Pero may demonyong espirito sa loob nito. Ultimate Carrot Formation, go! Kabog, kabog, kabog. Isa-isang bumaba mula sa langit ang mga naglalakihang carrot. Bagamat bahagi ito ng kailaliman ng dagat, ang mga carrot ay lumapag ng napakabilis, na parang mga meteorite. Ang presyon ng tubig ay walang epekto sa kanila. Bukod pa riyan, ang mga carrot na ito ay napakalaki, na parang mga gusali na may mga ugat sa ibaba at mga dahon sa itaas. May kabuuang 36 na carrot ang bumaba, ganap na nakapalibot sa paboril. Gusto talaga ni Alex na pumutok sa tuwing ipinatawag ni Agatha ang mga carrot na ito. Palagi niyang iniisip, nako, napakabata niya sa puso. Kahit ang mga atake niya ay sobrang cute. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang uri ng malisyosong layunin na makapangyarihan, mahigpit, at nakakatakot.
Ang mga carrot na iyon ay lubhang mapanganib, at masangkot na tawagan ang mga ito ng mga bombang nuclear sa hugis ng mga carrot. Nag-connect sila, naging formation. Sa pagitan ng mga carrot ay may maliliit na sinag ng kulay rosas na liwanag na magkakaugnay sa isa't isa. Mahirap tukuyin kung anong sangkap iyon, ngunit nalaman nilang lahat ng hawakan ito ng Peacock Heavenly King gamit ang katawan nito. Ito ay isang uri ng mataas na boltahe ng kuryente. Bas! Ang mga pink na electric bolts ay dumapo sa pavo reel na nagdulot ng maraming pagsabog doon at pagkatapos. Nagutos si Agatha. Ano pa ang hinihintay natin? Sabay-sabay tayong umatake at sirain ang depensa niya. Pagkatapos ay maaari tayong gumamit ng mga pag-atake sa pag-iisip upang ilabas ang demonyo sa loob niya. Sa pamamagitan nito, ginamit nila ang bawat pag-atake na naiisip nila. Si Alex naman ay bahagyang nag-aalala kay Yuno. Ngunit tila wala ibang paraan upang mahawakan ang sitwasyong ito. Ang pavo reel ay nagpakawala ng panibagong dagindong na nakakasira ng lupa pagkaraan ng ilang segundo na halatang galit na galit. Ang depensa nito ay sa wakas ay nasira. Masyadong malakas ang pormasayon ni Agatha kahit gaano pa ito ka-weird tumingin. Gayunpaman, ito ay natural lamang pagkatapos ng lahat. Sa katunayan, siya ay isang sinaunang reyna ng mga Diyos. Kung walang anumang kapangyarihan, walang paraan na mabubuhay niya ito. Ang peacock na ito ay karaniwang hindi ang totoong Peacock Heavenly King dahil si Yuno ang aktwal na banal na espiritu ng nilalang na ito. Habang wala si Yuno, may isang lalaki ang pumalit sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, gusto pa niya itong lumunin ngayon. Umuungol. You're dead meat, babae. Noong panahong iyon, ibang boses ang lumabas sa bibig ng pavo reel. Talagang hindi tinig ng Peacock Heavenly King. Kaya naman, malamang na boses iyon ng demonyong Diyos na iyon. Hindi na niya kinaya ang ultimate carrot formation ni Agatha, sa wakas ay ipinakita na niya ang kanyang tunay na anyo. Mabilis na napula ang apoy sa pavo reel. Pagkatapos nito, ang magagandang balahibo nito ay nagsimulang magbago ng kulay, naging itim. Nagsimula pa itong magalab na may itim na apoy. Ito ay isang uri ng apoy ng demonyo. Whoosh! Tuwang-tuwa muli ang 3,000 bulaklak ng lotus ni Alex, mas malakas kaysa dati. Anong nangyayari? Ang aking 3,000 bulaklak ay ganito ang reaksyon sa ganitong uri ng mga apoy ng demonyo. Tinusubukan kaya nilang nunukan ito. Sa mas malapit na inspection, napansin niyang ang isa sa kanila ay mas tumakawi pa kaysa sa iba pa. Ito ay isang translucent na bulaklak ng lotus. Anong mga katangian mayroon ito? Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng semi-transparent na bulaklak ng lotus. Gamit ang kanyang isip, agad niyang hinigop ang lahat ng pollen sa bulaklak na ito at nakatanggap ng bagong spell na tinatawag na Great Swallow Spell. Hindi ito maaaring maging totoo, tama ba? Sa kabilang panig, sina Agatha, Dorothy, at Esmeralda ay marahas pa ring umaatake sa pavo reel kahit na ito ay naging ganap na itim. Sa hindi inaasahan, ang gayong malalakas na pag-atake ay walang kahulugan sa mga itim na apoy na ito. Habang patuloy na nag-aapoy ang malademonyong apoy, walang kabiguan ang bawat pag-atake nito. Forget what they doing, keep on